Mainit na balita. Sabi ni Ombudsman, ginagaya ko lang naman kayo. Ang bilis nyo rin. ang bilis nyo eh. Pwede pong umakto ang ombudsman sa mga aligasyon ng katiwalian sa gobyerno. Trabaho po nila yan. Napakahaba nung Senate hearing eh. Diba? Palagay ko, ang proseso talaga ay sumagot sila. Yun yung counter affidavit. Po yung tungkol sa pag-uutos ng ombudsman. Matatandaan nyo si Senador Amy Marcos. Nag-hearing siya tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Diba? At meron siya mga inilabas na mga, nilabag ninyo ito. Nag-file po siya ng kaso sa ombudsman. At ang ginawa ng ombudsman, inutusan ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno na mag-submit ng counter affidavit. Ang bilis nga raw, nagtaka sila dyan, ha? Oo. Para daw Rocky Marciano, itong ano ngayon. Ano yan Ombudsman? Yoyoy Martires yan eh. Hindi pala Yoyoy, anong pangalan? Yung mga mabibilis. Hindi, si Ombudsman. Martires. Yoyo kasi basketball player. Uncle Sam. Samuel Martires. Akala ko si basketball player. Yoyo Martires yun. Sa mga pinadalhan ng utos na yan na mag-submit ng counter affidavit, sina Justice Secretary Boying Remulla. Okay. DILG Secretary John Vic Remulla. PNP Chief General Romel Marbil. CIDD Chief General Nicolas Torre. At Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao. Ito po ibinatay sa Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan nga po ni Senador Amy Marcos. So matataas na opisyal pala ito ng gobyerno, Nelson, ha? Kasi ang rekomendasyon ng Senate Committee, kasuhan, administrative at kriminal, itong mga opisyal na ito. May patayan daw ho kasi. Yun na nga. Na ang mga ito'y panagutin dahil sa mga kasong graft, grave misconduct, grave threats, usurpation of judicial function, arbitrary detention, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Pagkatapos matanggap ang utos mula sa ombudsman, binibigyan naman sila ng 10 days. Yung mga opisyal, 10 days para mag-submit ng counter affidavit at iba pang kaugnay na dokumento. Nako. Umalma dyan kaagad yan. Umalma, para sobrang bilis yung anya. Ang number 1 na umalma dyan, si Justice Secretary Boying Remulla. Hindi anya pangkaraniwan ang nangyari yan. Wala ba tayo shot ni mukhang yung procedure na sinagawa ng ombudsman sa pangunguna ni Uncle Sam Martires, para niyang hindi pangkaraniwan yan. Ang bilis naman. Diba? Wala ba tayong tinig ni, Wala ba tayong shot sa mga yan? Hindi lang yan, dyan. Sige. Mismo nga Malacanang si spokesperson si Auntie Claire ba nag-react din? May... nga pala. Ando din dito. Kaya lang dyan, hindi ba... procedural lang naman, Sige, mag-file kayo ng count. Wala pa nga investigasyon kasi wala pa silang... Hindi, pero ang problema nito, ang kino-question ni Secretary Remulla, yung mismong procedures ng ombudsman. Na sinasabi niya, hindi nga pangkaraniwan yung procedure na ito ng ombudsman, Nelson. At alam mo ba kung ano sinabi niya? Ano sabi? Ito po, babasahin natin. Para na sa ganun mayroon tayong batayan. Yan. Parang hindi malinaw ang procedure. Okay. Kasi dati, meron pang fact-finding. May rules na publish yan. Yung ngayon, parang hindi dumaan sa fact-finding Basta dire-diretso ka agad sa amin, sabi ni Secretary Remulla. Hindi niya na-publish kung ano-ano mga rules. Kayo nga po, kamakailan daw po, nagsampa ng reklamo, ang criminal at administrative, si Senadora Amy Marcos, laban kay Remulla at ilan pang matataas na opisyal. Pero naninindigan po ito si Secretary Remulla, tama at naayon po sa batas ang kanilang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tiniyak na agad silang maghahain po ng counter affidavit sa ombudsman. Mukhang ang question nila, ayun nga, yung punto na
teka, parang sobrang bilis naman natin na hakbang na ito ng ombudsman ni Uncle Sam, ni hindi man lamang kayo nag-publish ng mga rules. Sabi ni Ombudsman, ginagaya ko lang naman kayo. Ang bilis nyo. Ang bilis nyo eh. Napabilisan lang naman. Di ba mas maganda yung mabilis? Totoo naman. Diba? Kasi justice delayed is justice denied. Ay, nako. Ano pa sabi niya? Walang suit, sayang. Buti nga raw niya, wala akong nakareading aeroplano eh. Sabi ni Ombudsman. Ako yan. Ay, nako. Sa inyo nga niya, pagkakahuli mo, aeroplano na pala kaagad ang pupuntahan ng dating Pangulong Duterte. Nako. Ganun pa man ho, magsusumiti pa rin naman sila ng kanilang counter affidavit doon po sa sinampang reklamo. Aywan ko lang, doon ho sa ating mga kababayan. Kasi ang Ombudsman, Nelson, ay meron din po silang motu proprio power di ba? At ang totoo, sabi nga natin, kahit po sa isang balat ng candy, balat o ticket ng bus, may nakita silang aligasyon, pwede po umakto ang ombudsman sa mga aligasyon ng katiwalian sa gobyerno. Trabaho po nila yan. Kahit nga managinip si Ombudsman Martires, na panaginipan ko niya, may paglabag kayo sa batas At sa pamamagitan ng kanya panaginip na pwedeng maging batayan yon para magsagawa siya ng investigasyon. Tama. Mapasama lang ang gising niya halimbawa. Pwede niyang gawin yun. At yung paghingi... At hindi mo pwedeng questionin. At saka yung paghingi ng counter affidavit, part naman ng yun ng procedure, due process. Yes. Kasi paano ka makapagkaroon ng fact-finding? Wala nang dapat kunin yung panig ng kabila, di ba? Naman, Oo. Nako. At saka yung tungkol dito sa investigasyon, napakahaba nung Senate hearing di ba? Palagay ko, ang proseso talaga ay sumagot sila. Yun yung counter affidavit na hinihingi sa kanila. Wala pa namang desisyong kasuhan sila. Kung mabilis bilisan nyo rin ang pagsagot. Bilisan nyo rin ang pagsagot kasi pagbabagal-bagal kayo. Yun nga. Di ba? At saka nasagot naman din nila sa Senado, di ba? Na humarap din naman sila doon. Yun din naman ang paliwanag nyo. Sabi nyo naman, nasunod ninyo ang mga alituntunin ng batas. Yun. Di ba? Si Ombudsman Martires naman ay dating retired di ba? Justice. Retired justice yan Alam niya ang kanyang ginagawa. Well, kayo po ang aming tatanungin. Ipasa natin sa taong bayan, Nelson. Masyado nga bang mabilis ang Ombudsman sa kanilang pag-akto doon sa sinampang reklamo laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno sa pagpapakulong o paghuli sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yan. Kung ang sagot niyo po ay opo, masyado silang mabilis, letter A. Kung ang sagot niyo hindi naman po, tama lang yung ginawa ng Ombudsman. Yan. B, hindi po, tama lang po yung ginawa ng Ombudsman. A, opo, masyado silang mabilis. B, hindi po. Yan. Ano ba naman ito? Ang tanong ho natin, masyado nga bang mabilis ang Ombudsman sa kanilang pag-akto sa sinampang reklamo ni Senadora Amy laban sa matataas na opisyal ng gobyerno? Sagot ng ating reactors, B, tama lang po yun. Luelias Borja ng Nueva Ecija. Hindi po. Wala nang mas mabilis pa sa ginawa nila kay Duterte na pagdala sa ICC. Beauty Lagma ng Malolos City. B, tama lang po para malaman agad ng taong bayan. Amor Laksamana ng Kuwait. B, digital na ang karma ngayon. Abon Albaran ng Mandaluyong City. Ayun. Pasensya na kayo. Hindi kami naniniwala sa karma. Ay, nako. Pa-shout out daw po sa Fuentes family and Fernandez family. Ayun. May screenshot pa sa ating palatuntunan. Batiin ko na rin sina Kuya Sunny de Mesa. Oy. At Kuya Roy de la Peña. Diyan lang naman ito sa sa Iriga City. Sa Bicol. Bicol. Sabi naman ni Kasani Correa, Jen, basahin mo na, please lang. Galit na. Nanonood kami sa abroad para dito sa abroad. Easy lang kayo. Pagka nabasa na ni Jen yan, marirelax kayo. Marirelax kayo. Kasani, saglit lang po. Saglit lang. Medyo standby lang po kayo. Pakisabi po kay Mami Rose, pisil-pisilin mo na konti yun para mamasahe kayo. Ma-relax kayo.
B, tama lang po. Para mapanagot ang mga may kasalanan, Maricel Manguhig ng South Horizon, Hong Kong. Di tama lang po, pero sana totohanan yan at may resulta agad. Crisostomo Ibarra, Manchester, UK. Ayun. Masyadong mabilis, mukhang minadali eh. Jethro R. Japet ng Bohol. Dapat naman talaga mabilis ang aksyon. Sila nga, sinakay agad sa eroplano. PRRD. Pag sa kanila ginawa, nagre-reklamo sila. J. Ryan Santos, Luzon Avenue. B, tama lang po, Angie Domingo ng Makati. Tama lang po yan, dyan sa ugitan ng Silang Cavite. B, tama lang yan, para makapagpaliwanag sila. Tama kayo. Leia Muega, Kowloon, Hong Kong. Tama lang po yan. Dapat nga po may kasamang eroplano. Tulad ng ginawa nila kay Tatay Digong, Ronald Manila ng Mandaluyong. Saan naman sila dadalhin? Wala naman sila reklamo sa dahig, no? Di ba? Wala. Dadalhin sa Bilibid, yung Bilibid Prison. B, tama lang po, Mike ng Indonesia. Sagutin na lang din po nila agad-agad. Yunesa ng Yuan Long, Hong Kong. Ayun!